Isa sa mga itinuturing na pinakamatatagumpay sa larangan ng showbiz, karera sa buhay, at naging haligi ng industriya ang karakter actress na si Lucita Soriano. Siya ay isinilang noong 23 ng Pebrero taong 1941. Siya ay tubo sa bayan ng Taguig sa noon ay sakupan ng Rizal. Pero siya ay lumaki at nanirahan sa Pateros. Bata pa man ay naging mausisa na si Lucita sa mga bagay-bagay. Kapag palagi niyang nakikita ang prosesyon sa Pateros, ay palagi niya ring naitatanong sa sarili na bakit nga ba ang dami-dami ng Diyos? At sino nga ba talaga siya? Una siyang nakapag-aral ng elementarya sa Taguig at Rizal High School naman sa mataas na paaralan. Sinubukan niya ring mag-aral sa University of the East para magkaroon ng college degree, ngunit hindi naman niya ito natapos dahil sa iba ang nais ibigay sa kanya ng kapalaran, ang karerang kanyang kinahihiligan. Dahil nung mga panahon na yun, nang siya ay nasa kolehiyo pa, kasama ang mga kaibigan, ay malimit silang mag-cutting classes para lang makapunta sa mga studios ng mga artistang gumagawa ng pelikula. Ang LBN, Premiere at Sampaguita, ang tatlo sa pinakamalalaki noon at siyang naging tahanan din ng kanilang mga iniidolong artista. Matyaga silang sumasakay sa jeep at nagbabiyahe at naghihintay kahit na maghapon, makatapos lang ang shooting para lang makalapit ang mga ito sa mga bituin ng pelikula. Gustong-gusto ni Lucita ang makapag-artista at wala silang pinapalampas na mga auditions para dito. Pero sa kamalas-malasan ng kanyang mga kaibigan, tanging si Lucita lang ang pinalad sa kanila. Kalagitnaan ng dekada 50 na magsimula ang magandang break na iyon sa kanyang buhay, nang minsang mabasa niya sa isang magazine na ang Premiere Productions daw ay naghahanap na magiging leading lady sa susunod nitong pelikula. Kaya't hinalukay ni Lucita ang pinakamaganda niyang kuha sa litrato at saka siyang ipinadala sa studio. Pagkalipas ng ilang araw, tuwan-tuwa ang batang ito na makatanggap siya ng sulat mula sa Premiere na naglalaman ng isang paanyaya papunta sa studio para doon ay makapag-audition. Sobra-sobrang kaba at pananabik ang naramdaman niya dahil sa kanyang pagdalo. Libo-libong iba pa ang nakasama niya na mag-audition din noong araw na yun. Silang lahat ay binigyan ng kopya ng script na bibigkasin at pinapayagang basahin ang mga ito para ma-deliver ng maayos ang kanilang sasabihin. Pero para kay Lucita, bentahin niya sa karamihan kundi na niya babasahin ang mga ito at yun nga ang ginawa niya. Kinabisado niya ang bawat linya at nag-audition ng walang kodigo, na siya namang nagdala sa kanya patungo sa pangingibabaw sa karamihan. Isa siya sa tatlong naging finalist na nahirang at ang una ay si Mina Aragon, buhat sa pamilya Salvador, na noon ay malaki ng pangalan sa showbiz. Ang ikalawa ay ang inosenteng bata na si Lucita Soriano at ang ikatlo ay si Juliet Pardo. Katuparan sa kanyang mga pangarap na makapirma siya ng kontrata sa Premiere dahil sa wakas ay kahanay na niya ang kanyang mga iniidolo. Hindi na niya binago ang kanyang screen name bilang pagbibigay pugay na rin sa dating aktres na si Lucita Goyena na kanya ring idolo. Una niyang naging pelikula ang Loverboy noong taong 1958 kasama si Romeo Vasquez at ang I Believe at Little Lucy noong 1961. Simula na maging abala na siya sa mga pelikula, inihinto na rin ni Lucita ang kanyang pag-aaral dahil ang isa pang nagtutulak sa kanya para magtrabaho na lang ay isa rin pala siyang breadwinner sa pamilya nila. At dahil sa kagustuhan niyang kumita para sa pamilya, ang lahat ay kinakaya ni Lucita. Hindi siya namimili ng karakter na gagampanan basta't kayang-kaya. Tanggap lang siya ng tanggap sa bawat ibibigay sa kanya, kaya't siya ay napapasabak sa mga genre ng drama, ng romance, love story, komedya, at maging sa aksyon ay natutunan niyang sumakay sa tumatakbong kabayo at ang martial arts na karate ay nagagawa rin niya, na siya namang nagbigay bukas para kay Lucita para sa napakaraming oportunidad at sunod-sunod na pelikula noong buong dekada 60 at 70. Pero ang pinaka nagpakilala ng husto kay Lucita ay ang kanyang pagiging sexy character actress noong 60s dahil na rin sa kanyang kakaibang kagandahang tinataglay. At ang isa pang pinangako niya sa sarili
ay makapagtrabaho siya ng husto para sa pamilya. At hinding-hindi siya dapat mahulog sa mga lalaking nagmumula din sa showbiz para makapag-focus siya sa kanyang trabaho. Ngunit ang pangako ay ginawa para mapako. Dahil di nagtagal ay naging kasintahan niya si Boy Garcia na minsan na rin niyang naging leading man. Sobrang namayagpag siya noong mga panahon na yun na dumating pa sa puntong nakakaaway niya ang kanyang mga karibal dahil sa mga isyu ng inggitan, pagdating sa mga proyekto at sa kasikatan. Taong 1967, nang muntika na siyang mabulagan matapos mapaaway sa isa pang karibal na sexy star na si Estela Suarez sa isang resort sa Las Piñas City. Siya yung kilalang ina ng matinee idol na si Richard Gomez. Humantong ang away nilang iyon sa ospitalan at demandahan, ngunit kalaunan ay nagkasundo din ang dalawa at nagkasama pa sila sa ilang mga pelikula. Samantalang nagkatuluyan naman sila ng kanyang nobyo na si Boy Garcia at nagkaroon sila nito ng 2 anak na lalaki. Naging isang mahusay na karakter actress si Lucita Soriano sa kasagsagan ng kanyang karera kung saan nakagawa siya ng daan-daang pelikula buhat sa iba't ibang produksyon. Nasungkit pa niya ang karangalan ng Best Supporting Actress noong taong 1972 para sa pelikulang And God Smiled at Me. Taong 1980 naman, nang magpa-convert siya bilang born-again Christian at itinuloy niya ang kanyang pangako nung kanyang kabataan, nakikilalanin niya ng husto ang Diyos at sa relihiyong iyon niya ito nasumpungan. Binasa niya ang buong aklat ng Biblia simula sa Genesis hanggang sa mga Revelasyon at ginawa niya yun dahil hindi siya makapasok sa formal na klase sa pag-aaral ng Biblia dahil nga hindi naman siya nakapagtapos ng kolehiyo dahil sa trabaho sa showbiz. Ngunit hindi naman iyon naging hadlang sa kanya para makita ang katotohanan sa sarili. Uma-attend pa rin siya ng mga seminars at mga trainings hanggang sa formal na rin siyang ordinahan bilang pastor sa kanilang sektang kinabibilangan. Pinatibay ng maraming pagsubok ang kanilang pagsasamahan ni Boy Garcia at ang kanyang matibay na pananampalataya. Naging on and off ang kanilang pagsasamahang mag-asawa na minsan na ring umabot ang laban sa korte para sa kustodiya ng kanilang mga anak. Pero binigyang muli ng pagkakataon ni Lucita na buuin ang kanyang pamilya. At sa katunayan, ay sa kandungan pa niya mismo namatay o pumanaw ang kanyang asawang si Boy Garcia noong taong 1997. At wala nang sasakit pa sa pagluluksa ng isang mapagmahal na asawa. Nang sila'y iwan ni Boy, inalaan na lang niya ang kanyang oras sa paglilingkod sa Diyos at kokonti na lang ang panahon sa showbiz. Nakalabas pa siya sa ilang teleserye at mga drama sa telebisyon at sa ilang pelikula. Pero ang kanyang pinagbuti ay ang kanyang pakikipagrelasyon sa Panginoon. Nakarating pa siya sa Amerika kung saan dun siya nagpapalaganap ng salita ng Diyos at pagkalipas ng 11 taong pangungulila, nang makilala naman ni Pastora Lucita ang kanyang ikalawang pag-ibig sa katauhan ng isang American retired civil engineer na isa ring born-again Christian na kagaya niya. At siya ang kanyang naging ikalawang asawa. Nagtrabaho din siya bilang fundraiser representative sa Amerika para naman sa benepisyo ng mga batang Pilipino. Ganon din tinutulungan niyang mahanap ng mga batang Pilipino ang kanilang mga Amerikanong tatay para mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga ito. Nag-oorganise din sila ng mga feeding centers, nag-i-sponsors sa Lakbay Puso projects at kung ano-ano pang pagkakawang gawa. Taong 2015, makalipas ang mahigit 1 dekada sa Amerika, nang muli siyang umuwi sa Pilipinas, nadala-dala na rin ang iba't ibang karamdaman sa katawan dahil na rin sa tumatandang edad. Ayon sa kanyang medical test, amoebiasis at pneumonia ang nagpalala sa kanyang kondisyon na humantong pa sa iba't ibang komplikasyon. Buwan ng Hulyo ng taon na yun ng 2015, nang siya ay pumanaw habang nasa Pacific Global Medical Center sa Quezon City. Si Lucita Soriano, na tinaguri ang isa sa pinakamahuhusay na karakter actress sa kanyang kapanahunan, ay naging haligi ng showbiz sa mahigit na 5 dekada. Siya ay pumanaw sa edad na 74 na taong gulang. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam!